Do you think if you die today, you will go to heaven or you will go to hell? Sa part mo. Pero naniniwala kang may hell, may heaven. Hindi. Hindi rin. Naniniwala, hindi rin. So, hindi kayo nag-iisa. Dati, ganun ako. Dahil ako'y satanismo. Worshipper ako ni Satan before. Napansin mo yung bulsong tenga ko. Nakatanol ako, malaki. Napansin mo beklat kasi nakahiko ako. I-picture ako nung ako'y dati ng yung buko hanggang pusod. Ako 17 years old. 19 years old, nagpastor na ako. Yung iniwala sa hell, hindi na ako naniwala sa hell. Corny para sa akin yung usapin ito. Kung meron man makukornihan, dapat ako yun. Kasi satanismo ako, metal ako. So nagmamariwana, normal lang sa amin yan. Benta ng marijuana, normal lang yan. Kasi pag rakista ka, metal ka, normal lang ang mga bagay. Pamumuhay sa laman, normal sa amin. Kung may masama, isa ako na sa masama. Pero ba't nagpastor ako? 20 years na ako nagpapastor. Paano nangyari na isang satanismo? Wino-worship ito kasi sila. Totoong may diablo, totoong may demonyo. Masamang tao. Pero pastor na ako ngayon, 20 years. 20 years na rin ako nangangaral. Yung pari yung lunga, wakasan. Ato. Bakit nagkaganon ang buhay natin? Buhay ko. Maring sa'yo. Minsan kasi napapaisip tayo, talaga bang may Diyos? Bakit ganitong nangyari sa mundo? Laging mayroon tayong mga bakit sa buhay. At yung mga bakit na yun, yung mga tanong na yun, yung mga negatibong nakita natin, naririnig natin, nararanasan natin sa mundong ito, yun yung nagpalayo sa atin sa Diyos. Hanggang sa dumating yung panahon, ayaw mo nang maniwalang may Diyos. Dahil sa mga painful experiences mo. Hindi dahil walang Diyos, kundi dahil sa experience natin, nakikita natin, naririnig natin, parang ang unfair ng mundo. At dumating yung panahon na doon na mapasok, ang iba ay naging atheist, at yung iba naman ay talagang hindi na naniwala sa Diyos. Yung iba naman dating naniniwala sa Diyos hanggang sa tumalikod na sa Diyos dahil may nangyari sa kanilang hindi maganda na question nila ang Diyos. Kung talagang totoo ka, buhay ka, bakit mo pinahintulutan yung kapatid ko, nanay ko, tatay ko, ang mga mag-anak ko na namatay? O bakit nagkahiwalay kami ng ganito, etc. etc. Gusto ko sabihin sa inyo, hindi aksidente na nangangaral ako sa inyo. Upang sabihin sa inyo, totoong buhay si Jesus. Totoong may heaven. Totoong merong hell. Buhay ka pa hanggang ngayon kasi gusto ng Lord na wag kang mawawala sa mundo nito, na hindi mo sinampalatayanan na may nagmamahal sa iyong Diyos. Sinong Diyos niyo? Si Jesus Christ. Kung walang Jesus Christ, hindi na-transform buhay ko. Walang girlfriend ang nagpa-transform ng buhay ko. At dumating ang panahon, parang hindi ka naniniwala sa Diyos. Dahil may mga nakita kang parang unfair. Meron kang mga nakikita na questionable para sa'yo. Kung talagang may Diyos, bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Di sa lahat, mga karanasan din ng pagkabata mo, maaaring may mga karanasan na hindi maganda. Hanggang sa tinigil na natin ang paniniwala. Pero hindi will ni Lord na mawawala ka sa mundong ito, na hindi ma-restore yung faith mo. Kasi John 3:16 dito ang magtatapos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yun? Si Jesus Christ. Upang sino man sumampalataya sa Kanya, hindi matapahamak, kundi magkakaroon ng eternal life, ng buhay na walang hanggan. Sino bang Savior? Si Jesus Christ. Kaya itong chance na ito, yung age nyo na yan, ulitin ko di aksidente na ipadala ko si Lord sa inyo. Dahil hindi nga kayo naniniwala sa Kristo. Or maybe naniniwala sa Him. Di aksidente ito. God knows your problems. Jesus, the problem solver. Lahat ng problema kaya niya isolve, especially sa part ng life mo ngayon, personal life. Yung nangyayari na gaganap ngayon, earthquake, grabe, sunog, mga bulkan nag-alboroto. What if kung ikaw yung matabunan ng bato? What if kung ikaw yung ma-accident? Pero ayaw ni Lord na mangyari sa'yo. Dumating yung panahon na yun na hindi ka sumampalataya sa Kanya, na hindi ka malang nakahingi ng tawad sa iyong kasalanan. Sinaray ko, Jesus, umuhay ka. Save me. Help me.
Pagkatapos nun, yung buhay ko ngayon na magulo. Jesus is here. Buhay si Jesus. Totoo si Jesus. Totoo siya. Buhay siya. Doon na-transform buhay ko. Nabago, takbo ng buhay ko. Hanggang ngayon, pinaganda niya, inaayos niya ang buhay ko. Why? Tumawag ako sa pangalan niya, nanalig ako sa kanya, sumampalataya ako sa kanya. Hindi pala siya pwede. Si Jesus Christ ang tinutuloy ko sa inyo. Yun ang dahilan ng buhay sa Christ. Sa pagkakataong ito, ba't di ka manalig sa kanya? Hindi ka sumampalataya sa kanya. Patawarin ninyo yung mga tao. Ako na humihingi ng tawad sa kanila kung nakasakit sila sa iyo. Ako na yung humihingi ng tawad at hindi kayo na yung naniniwala. Pero ulitin ko, totoo si Jesus. Hindi ako mag-share ng ganito kung hindi ko siya naranasan. So, share ko sa inyo mismo si Jesus Christ. Because Jesus is the way, the truth, and the life. At walang makakapunta ng heaven, sa Father, sa langit, kung hindi dadaan sa Kanya. Kay Yesu Cristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. We will pray. So, hindi ako naniniwala eh. Pwede mo try. Sa pagkakataon na ito. We will pray. Sige tayo manalangin sa oras na ito. Sumunod lang kayo sa prayer na ito. Dama ko ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay ninyo. Grabe ang pagmamahal niyo sa iyo. Sa dami ng tao dito sa lugar na ito. Ito kayo ang unang-unang nakausap ko. Because gusto niyo sabihin sa inyo na mahal niya kayo. Manalig ka sa Kanya, sumampalataya ka sa Kanya. Totoo siya. Kung meron mang legit na nagmamahal sa iyo, hindi peke, si Jesus Christ yan. Kaya kung gusto mong patawarin Kanya, iligtas Kanya, tulungan Kanya, buksan mo ang puso mo, manalig ka sa Kanya. Sabihin mo itong prayer nito, sabay-sabay tayo. Panginoong Jesus, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Sa kawalan ko ng pananampalataya o paniniwala sa iyong mga salita. Forgive me, Lord. Linisin niyo po ang puso ko. Patawarin mo ako. Pinubuksan ko po ng aking puso. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Diyos sa kalamang. Salamat po. Amen. Ako na naman magpapray sa inyo. Lord, salamat po Panginoon sa dalawang anak mo na ito, Lord God. Minamahal mo sila, iniibig mo sila. Kung may mga past man sila, Panginoon, na hindi maganda, Lord, tulungan mo silang mapagtagumpayan, ma-overcome lahat ng mga negatibong nakita nila, narinig nila, naintindihan nila, Lord. At mapalitan ito ng pananampalataya sa iyo, Panginoon, ng pagmamahal sa iyo. Lord, we pray for testimony sa buhay po nila. Prove to them that you are alive. Right now, sa mga susunod pang linggo, alive with Jesus. Bless them in Jesus' name. Amen. Thank you so much sa inyong pakikinig ng Word of God.